Proverbs chapter 7. Anak ko, tandaan mo ang mga sinasabi ko. Huwag mong kalimutan ang mga utos ko sa iyo. Sundin mo ang mga ito at hahaba ang buhay mo. Ingatan mo ang mga ito gaya ng iyong mata. Isuot mo na parang singsing sa mga daliri mo. At isulat mo sa iyong puso. Gawin mong kapatid ang karunungan. Ituring mong best friend ang talino. Ililigtas ka nila sa babaeng masama. Sa matatamis na salita ng babaeng nangangaliwa. Nakatungaw ako sa bintana, sumilip ako sa may kurtina, nakita ko ang mga kabataang lalaki na walang kamuwang-muwang. Tapos napansin ko yung isa sa kanila, kulang talaga sa karunungan. Naglalakad siya sa kalsada, doon sa may kanto, sa daan na malapit sa bahay ng babaeng masama. Lumulubog na ang araw noon, madilim na, gabing-gabi na. Tapos sinalubong siya ng babae, mahalay ang damit niya at nangaakit siya. Nag-iingay yung babae at di nahihiya. Lagi siyang palakad-lakad sa kalye. Nakatayo siya at nag-aabang kung saan-saan. Minsan sa daan, minsan sa gitna ng bayan. Tinila niya at tinalikan yung lalaki. Walang kahihiya niyang sinabi, nakapag-offer na ako ng sacrifice at may natirang karne galing doon. Kaya lumabas ako para salubungin ka, para hanapin ka at nakita nga kita. Nilagyan ko na ng cover ang higaan ko. Maganda yung kulay ng mga tela noon, galing pang Egypt. Pinabango ko na ang kama ko. Myrrh, aloes at cinnamon ang ginamit ko. Tara, tabihan mo ako. Mag-enjoy tayo buong gabi. Magsaya tayo hanggang umaga. Wala sa bahay ang asawa ko. Pumunta siya sa malayo. Madami siyang dalang pera. Mga after 2 weeks pa ang balik niya. Dahil sa pang-aakit ng babae, bumigay yung kabataan. Nadala siya sa matatamis niyang salita. Sumunod agad siya sa masamang babae. Parang toro na papunta sa katayan. Parang deer na nahulog sa trap. Tatamaan ng pana, tagos sa puso niya. Para siyang ibon na nagmamadaling pumasok sa trap. Walang kamalimalay na kapalit noon ay buhay niya. Kaya mga anak, makinig kayo sa akin. Pakinggan niyo ang mga sinasabi ko. Huwag kayong papadala sa babaeng ganyan. Huwag kayong mag-iiba ng daan para sumama sa kanya. Marami na siyang nabiktima. Sobrang daming buhay na ang winasak niya. Ang bahay niya ay daanan papunta sa mundo ng mga patay. Diretso yon sa kamatayan.